tip, tip, tip. With 28 franchises in over 2 years in the business, Lugaw Republic is now considered as one of the fastest food kiosks in the Philippines. Now let's get to know how they cook their way up despite intense competition. Okay, to know more about Lugaw Republic, makakasama natin ngayon ang owner nito, si Sir Benj Cruz. Magandang araw sa iyo, sir. Hi, sir. Kamusta? Mabuti, mabuti. Salamat sa opportunity. Of course. Nalaman ko nga na marami ng branches ngayon ng Lugaw Republic. Pero saan ba nag-start? Saan ba nag-start ang concept na to? Ang Lugaw Republic started sa SM Marilao, 2005. Sa mall talaga, direct? Yeah, sa mall, sa terminal area. Terminal booth. Terminal booth. Okay, so maliit lang. Maliit lang, 4x4. Bakit nyo naisipan na Lugaw yung Actually, event? meron akong existing na tindahan ng mga squid balls, Aha. Kikiam. So, nung nabakante yung pwesto, sabi ko, this is an opportunity para magdagdag ng business. Aha. So, nag-isip ako ng product na bagay dun sa market. So, since nandun na ako, gusto ko i-maximize yung time ko. Aha. Sabi ko, might as well engage into another business. Pero this time, gusto ko yung captured market, which is yung mga tricycle driver, empleyado, mga shoppers. So, naisip ko yung nakakabusog, hindi masyadong mahal. At the same time, yung madaling gawin at madaling matutunan. At syempre, yung malaki yung tubo. Isa lang yon. Lahat yon lugaw, yung concept. So, naisip ko, Lugaw So, Republic. totoo yung tubong Lugaw? Oh, of course. Totoo. Para mananasan ang sinasabi nilang tubong lugaw, kailangan mag-research at alamin ang negosyong ito. Kumuha ng first-hand tips sa mismong lugawan owner. Magpunta sa iba't ibang lugawan at obserbahan ang kanilang operasyon. Pagkumparahin din ang kanilang recipes and prices. Isang option din ang pag-attend sa business seminars patungkol sa lugaw business. And alam ko marami na rin nagnegosyo ng lugaw. Pero anong sikreto kung paano kayo nakatagal sa negosyong ito? Unang-una, dapat yung quality, ma-maintain mo siya. Dapat hindi pababa, dapat pataas. So dapat alagaan mo din yung mga customers mo, yung mga suki mo, para palagi silang bumalik. Pangalawa, syempre dapat yung competition, huwag kang magkapabaya. Kailangan kung masarap sila, sarapan mo pa. Tapos yung pakikitungo mo sa mga customers, kailangan mas maganda para talagang maingganyo mo pa silang bumili at magdala pa ng mga customers sa'yo. Actually, nung una kasi, ang aming tagline is, mura, malinis, masarap. Kaya lang kasi, napapansin din namin na yung mga customers, okay sa kanila na medyo mataas, basta yung quality. Kasi mahirap din naman ng mura, pero mag-hamper naman yung quality ng product. Yung market namin medyo, sanay naman sila sa medyo mataas, pero yung quality, kailangan talaga ibigay mo rin sa kanila. Ano talaga ang sikreto sa isang lugawan? Kailangan malinis. Malinis. Kasi may common notion ng mga customers na kapag lugaw, parang medyo madumi, malangaw. Tinutukan namin yung cleanliness ng store. Kailangan kasi huwag kang mapapaya sa kanila. Kailangan maayos yung tindahan mo. Yung mga tauhan namin, mga naka-hairnet, naka-uniform. Tapos ang ginagamit namin, disposable ng mga bowls. Para yung mga tao talaga, hindi sila may ilang kumain. Sa ngayon, ang Lugaw Republic ay mayroong 228 outlets nationwide, 28 owned and 200 franchisees. Ayaw din namin na mag-deliver sa kanila kasi kung malalayo sila, Aha. syempre mahirap din para sa amin. Correct, correct. Plus At saka- yung presyo ng mga commodities, nag-iiba. So sabi ko sa kanila, since alam nyo naman yung standards, kayo nilang bahala sa mga ingredients. Basta, standard tayo sa lasa. Pwede rin ba silang magdagdag ng additional Actually, menu? sa mall kasi meron tayong concept eh. So kung ano yung i-allow ni mall na ibenta natin, doon lang tayo. Pero marami din kasi kami mga franchise store na outside mall na wala namang naglilimit ng product na pwede nilang ibenta.
with that, pinapayagan ko naman sila para ma-maximize nila yung kanilang renta. Okay. Talking about your kiosk, meron kayong variation of the kinds of kiosk. Ano-ano ito? Ito, yung nakikita natin ngayon sa Ocean Park, ito ang isang kiosk. Normally, ang kiosk is 3x3 3x3. or parang 6 square meter. Yung mga nasa SM namin, mga take-out counters kung tawagin, parang 4 square meters yun. We also have mga inline stores. Meron din kami mga 2x2 na mga food cart. So, iba-ibang package yan if ever they want to franchise. Iba-iba yung package, iba-iba din yung mga binibigay namin terms and conditions sa kanila. Franchising an already established brand is a wise idea. Bukod sa hindi ka na mahihirapang ipakilala ang negosyo mo, may maaasahan ka pang suporta all throughout your business operations. Just choose a location with good flow of human traffic malapit sa schools, wet markets, tiangge, factories, offices, hospital, and public transportation terminals. Tips naman sa ating mga televiewers if they wanted to put up their own business, especially if nag-iisip sila na gusto nila mag-business ng lugaw sa tapat ng bahay nila, ano ba yung mga pwede mong i-share sa kanila? Actually, ang tip ko lang sa mga gusto magnegosyo, kahit hindi lugaw, no? Kahit anong food, kailangan talaga kuhain mo muna yung full support ng family. Kasi sa akin, based on my experience, walang ibang tumulong sa akin kundi ang pamilya. Kasi talagang pamilya, wala silang gagawin kundi supportahan kanila. Correct. At kung ano man yung mangyari, maganda man na resulta or hindi, sila pa rin yung babalik at babalikan mo. At kung kumita yung negosyo mo, dapat pamilya pa rin ang tulungan mo. Sabi nga nila, charity begins at home. We have Lugaw Republic nationwide. You can also visit our website, lugawrepublic.com.ph. Thank you very much, Sir Benj. Ay, thank you po. Thank you po. Thank you, UNTV. Isang maliit na lugawan kung titignan. Pero napakaraming customers naman ang napagsisilbihan. Paano kaya patakbuhin ang SDA Goto House? Tara, alamin natin yan. Let's go! Okay, makakasama po natin the owner of SDA Goto House, Miss Nina Dili-Dili. Hello, welcome to Bread and Butter. So, ano ba paano yung marketing strategy na ginagawa mo dito? Aside sa secret recipe namin sa Goto, kasi word of mouth na lang yung nagiging market namin eh. Yes, Aside sa nag-target ako ng magandang location and magandang place para mag-put up ng Matao business. kasi. Yun talaga ang Number one talaga, word of mouth. And aside from that, syempre kailangan i-proof mo sa customer mo na yung cleanliness, affordability, at syempre yung lasa. So, paano naman, halimbawa, may matirang lugaw? Pwede pa ba yung kinabukasan? Or anong pwedeng gawin pa sa natirang lugaw? Kasi yung lugaw namin is talagang mainit. After siya lutuin, na-maintain namin kasi meron siyang heater sa ilalim. So, never pa naman nangyari yung napanisan kami or hindi naubos kasi continuous yung luto namin since 24 hours yung ST. So, nauubos lagi talaga. 24 hours. Yes. Yun pa. Bukod sa mga crew, kailangan sa 24 hours na lugawan ang dalawang chefs na magpapalitan ng shift. Saan naman kayo kumukuha ng ingredients? Everyday market kami, lalo na sa meat namin. Ang in-stock lang namin like yung mga condiments. Pero yung mga meat namin, everyday market, early in the morning. Inahalatan na namin, yung mga gustong magtayo ng ganitong klaseng negosyo, Yes. pwede ba namin malaman magkano ba ang kapital ng ganito? Yeah, kahit ballpark figure lang or Oo. estimate lang. Just so magkaroon ng idea ang ating mga Yes. televiewers. Okay, more or less. Less. Yes. Siguro nasa 200,000. 200,000. Including na yung mga rent and so on, so forth. Kasi hindi ko siya pwesto. So, so nag-rent lang ako. Kaya I think mas cheaper kapag sarili mo yung pwesto. Initially, naglabas ka ng ganong amount. How many weeks, months, or something mo siya nabawi? And then parang kumikita ka na afterwards. Okay. Kaka-start ko lang actually last April 18. April 18? Yeah, and dito. Hindi pa natin na-reach talaga. Hindi pa. Wala pa yung return of investment. Pero ang expected doon or expectation is mababawi mo ng in 3 to 6 months.
Okay, so far, 3 to 6 so good. months. So far, so good. Nasaan ang SDA ngayon? I mean, is it really doing well? Good start ako. Pwede natin pag-usapan sa 1 month na yon. Sa isang araw, nakakailang cups ka ng lugaw? In Or a bowl? day, In a one nag-average ako Nag-average ka na? ng 3 to 4 na kaldero. Sa pagpresyo ng lugaw, i-consider ang kakayahan ng mga consumers at ikumpara ang presyo sa ibang lugawan sa area and come up with affordable prices within that range. May napansin pa ako, meron pa siyang ibang dishes sa ating menu. She has pancit and lumpia. Sa tingin mo ba, magsusurvive ang isang Goto House kahit wala nung extra dishes? Oo, kasi hindi naman all the madaming time, choices. everyday, ang hanap talaga ng customer is goto. Para mas marami pagpipilian din yung Since nasa residential area ako, naghahanap din sila ng mga silog meals like Pepsi, Yes. chicken. No. Pagka ganito ba, malaki bang bill mo? Electric bill? Hindi naman. Nag-average siya ng mga 2,000. Since open naman ako, hindi naman air condition yung store. Nag-average lang siya ng 2,000 to 3,000 pesos. At syempre, huwag kalilimutang iparehistro sa Department of Trade and Industry o Securities and Exchange Commission ang inyong lugawan. Bago kayo mag-operate, ihanda rin ang city permit at ang rehistro sa Bureau of Internal Revenue. Sinasuggest ko sa mga gustong mag-put up ng mga food business like mga goto business, siguro lakasan nyo lang yung loob nyo and syempre kung ano yung ipapakita nyo sa tao, yung cleanliness, affordability, at saka yung consistency ng lasa. Ayan, keep it up na ganun lang dapat lagi. Ayun. Yes. Kailangan ikaw mismo nasasarapan talaga sa... Oo, dapat gusto mo yung Tsaka cleanliness kasi madami na Correct. food poisoning. Aminin Isa pa natin yan. yan. Okay, Mahalaga thank you yan. so much, Miss Nina. Sina. Kung gusto nyo magtayo ng sarili nyong lugawan, tandaan ang mga sumusunod. Do your research and know the business well. You can get first-hand advices from other entrepreneurs or go to lugawan and observe their operations. Malaking tulong din ang pagdalo sa business seminars. Find a location with good flow of human traffic. Yung malapit sa schools, wet markets, tiangge, factories, offices, hospitals, and public transportation terminals. Magpresyo ayon sa capacity ng target market. Hindi kailangan na sobrang mura kung ang quality naman ang maapektuhan. Consider franchising. Sa ganitong paraan, hindi na masyadong mahihirapan sa marketing. Magkakaroon pa ng suporta mula sa kumpanya. Tiyakin na masarap ang lugaw at i-maintain ang lasa nito. At syempre, huwag kalimutan ang kalinisan. Bread and Butter wishes you good luck! Grabe na-enjoy ko to. I know, right? Nakakailang cups Busog ka na na ng busog lugaw. na rin ako. Lalo Yan na pala ang nakain. weakness mo. Hindi naman, iba talaga kasi pagka, ano mo yung Pinoy foods. Oo, Pinoy food. Tsaka pag talaga masarap ang suka. Isa pa yan nagdadala. Oo. Suka. So, anong masasabi niyo sa ating episode na today? Well, napatunayan nga natin na talagang totoo ang katagang. Tubong lugaw. Kaya nga meron nga mga lugawan na nag-aanli. Anli lugaw, oo. Kayang-kaya nila, no? Kaya i-provide yung kailangan ng tao. Tsaka meron silang parang strategy para dumami yung ano nila yung lugaw. Minimal na puhunan, pero malaki yung return. That's why it's called tubong lugaw. Sa kahit anong panahon, hindi siya talaga nawawala. Exactly. No, parang... Yes, go No, ahead. hinahanap-hanap siya ng tao eh. Correct. Kasi meron nga ako, before, bago kami umuwi ng Maynila, especially pag pumupunta ng probinsya, naghahanap kami ng lugawan, especially pag gabi na. Yeah. Pero ako parang craving eh. Oo, gabi. Minsan, feel mo, gabi. Hindi lang Oo. hapon, di ba? Exactly. Kahit na madaling summer, araw. right? Yes. Basta pumasok minsan ng gabi, hahanapin mo na yung lugaw. Or sometimes, pag may sakit ka or pagising mo sa umaga, gusto mo ng lugaw kahit na summer season. Kahit na may sakit ka, di ba? Lugaw pa rin. Lugaw pa rin. Okay, Yes. so ito na nga. Day and night, rain or shine, patok na patok ang negosyong lugaw. At syempre, easy to prepare at
pwede kahit saan. Kaya mapabata man o matanda, inyong mapaglilingkuran. Kaya saan ka pa? E di sa Lugawan Business na! Diba? Kaya sana mga kasabay, marami kayong natutunan ngayong araw na ito. Until next time, ating pumuling pag-usapan ng inyong kwento sa pagnenegosyo. Dito lamang sa inyong Business Culinary. Ang Bread and butter! Kain pa more! Lugaw pa more! Kahit lugaw pa more.